Si Lester ay isang construction worker sa probinsya at hindi sapat ang kanyang kinikita upang ipangbayad sa gastusin nila ng kanyang kinakasama na si Tessie. Isang araw ay may nag-alok sa kanya ng bagong bukas na kumpanya at sila ay naghahanap ng mga tauhan doon. Mahal, palaki na ng palaki ang mga gustusin natin dito sa bahay. Wala na bang natira sa huling sahod ko, mahal? Wala na eh. Pinangbayad ko na rin kasi ng upa natin, tsaka kuryente at tubig. Mag-alala, mahal. Gagawan ko na lang ng paraan. O sige na, tapusin ko lang tong labahin ko. Then magluluto na ako. Salamat sa pag-aasikaso, mahal ha. Oo naman. I love you. Noong nalaman ni Lester na kulang talaga ang sinasahod niya sa pagko-construction, naisipan naman nitong mag-apply at subukan ang mga kumpanyong inalok sa kanya ng mga kaibigan niya sa Manila. Mahal! Oh, bakit? Anong nangyari? Mahal, na-promote ako sa kumpanya na in-offer sa akin ng kaibigan ko. Talaga ba, mahal? Naku, ang galing-galing mo naman talaga, mahal. Buti nga at sinubukan kong mag-apply sa kumpanya na iyon eh. Buti na lang talaga at sinubukan mo. Isang araw ang nakalipas at tuluyan nang nagpunta sina Lester at Tessie sa Manila. Wow, mahal. Ang ganda-ganda pala rito sa Maynila, no? Oo nga eh. Kahit ako napapamangha sa ganda. Kung hindi dahil sa kumpanya na in-applyan mo, hindi tayo makakapunta dito, mahal. O tara na at hanapin na natin ang address na ibinigay sa akin para sa tutuluyan natin. Ang ganda rito sa bagong tirahan natin, mahal. Siyempre naman, gusto ko, komportable ka at huwag kang mag-alala, mahal. Mag-iipon ako para makabili ako ng bahay at lupa natin. Pangako ko sa'yo yan. Mahal, huwag mo muna isipin yan. Kontento ako kung anong meron tayo. Unang araw pa lamang ni Lester sa kanyang trabaho ay talagang napabilib niya ang kanyang amo dahil sa kasibagan nito. Sinikap rin ni Tessie ang magtrabaho para maibigay niya ang buhay na pangako at binitawan niya sa kanyang kinakasama. Isang taon nang nakalipas at may sapat na ipon na si Lester upang makabili ng bahay at lupa sa isang subdivision. O mahal, natupad ko na yung pangako sa'yo ng magandang buhay at bahay. Sobrang salamat, mahal. Hindi mo alam kung gaano mo ako napapasaya ngayon. Gusto ko dito tayo mag-umpisa ng panibagong buhay natin at pag kinasal tayo at nagkaroon ng anak, gusto ko dito tayo sa bahay natin. Salamat, mahal. Sa walang sawang pagtatrabaho, sobrang na-appreciate kita. Nang makalipat sila at nakaipon na si Lester, ay nagpakasal silang dalawa. Nagkaroon ng anak ang mag-asawang sina Tessie at Lester. Ang ganda-ganda ng anak natin. Siyempre naman, mana sa akin eh. Aba, oo naman mahal, kaya nga patay na patay ako sa'yo eh. Binubola mo na naman ako. Isang araw, nagpunta si Christine sa park ng kanilang subdivision ng nakabisikleta. Habang nagbibisikleta ito, ay bigla siyang natumba dahil sa mga bato. Dali-dali naman siyang tinulungan ng isang bata na si Dave. Sila ay naging matalik na magkaibigan hanggang sa palagi na silang naglalaro sa park. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Salamat sa tulong mo ha. Ay, wala yun. Taga dito ka? Oo, ngayon lang ako lumabas kasi boring sa bahay eh. Ah, kaya pala. Ngayon lang kita nakita dito. Sige, una na ako. Baka hinahanap na ako eh. Sige, bye. Hi, di ba ikaw yung kahapon? Oo, ako nga. Bakit? Pwede makipagkaibigan? Oo naman.
Salamat ha, BFF na tayo. Oo. Kinabukasan ng pag-uusap ng dalawang bata na sina Christine at Dave, sila ay nagpunta sa park at kumain ng ice cream. Ang sarap naman nito. Ngayon ka lang ba nakakain ng ice cream? Hindi naman. Ngayon ko lang kasi natikman itong avocado ice cream eh. Ah, ganun ba? Oo. Sana pagtanda natin magkaibigan pa rin tayo, no? Oo naman, pangako iyan. Pangako. Noong nakauwi na sina Christine at Dave, hindi inaasahan ni Dave na sila ay lilipat ng tirahan dahil nalugi ang negosyo na pinapatakbo ng kanyang ama. Hindi inaasahan ni Dave na iyan na pala ang huling pagkikita nila ni Christine at hindi man lang siya nakapagpaalam. Hi, asa na kaya si Dave? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Baka may sakit siya. Puntahan ko kaya siya sa bahay nila. Nagpunta si Christine sa harapan ng bahay nila Dave at tinatawag nito ang kanyang pangalan. Ngunit walang sumasagot. Sumilip ito sa bintana at nakita na walang kalaman-laman ang bahay nila. Nalungkot si Christine dahil buong akala niya ay may sakit lamang ang kaibigan nito. Ma, pa, alis na po ako. O sige, mag-ingat ka, anak. Ingat ka anak ha. Opo, kayo rin po. Ang sipag talaga ng anak natin at napakabait pa. Siyempre, kanino pa ba magmamana yan? Edi, sa akin. Oo na nga, mahal. Nang pumasok na sa trabaho si Christine at habang siya ay nagtuturo dahil siya ay isang guro, mayroong isang lalaki na nagpa-enroll sa kanyang kapatid sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya at laking gulat niya dahil ang lalaking iyan pala ay matagal niyang hinahantay. Good morning, class. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang baybayin. Good morning ma'am. Ako nga pala si Dave. Dave, ikaw ba yan? Sobrang miss na miss kita. Ako rin, ang tagal kong hinintay na bumalik at magpakita ka sa akin. Ah, anak mo ba siya? Ako hindi, kapatid ko yan. Akala ko anak mo eh. Ano ka ba? May gusto akong pakasalan at sa kanya ko lang gusto bumuo ng pamilya. Talaga? Sino? Pakilala mo naman sa akin, no? Mamaya na, kapag tapos ka na sa trabaho mo. O siya, sige. Nang matapos na ang trabaho ni Christine, ay agad naman silang nag-usap ni Dave ng masinsinan. Sorry hindi man lang ako nakapagpaalam sa'yo noon nung umalis kami. Sobrang gulo kasi eh. Okay lang yun. Kala ko nga hindi na kita makikita ulit eh. Christine, may sasabihin sana ako sa'yo. O ano yun? Yan ba yung babae na gusto mong pakasalan? Ah, oo. So, sino nga? Ano kasi Ikaw yun, Christine. Ha? Ako? Oo, ikaw. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Talaga ba? Pinapaiyak mo naman ako eh. Ang tagal kitang hinahanap para lang masabi ko sa'yo kung gaano kita kamiss at kamahal. Ako rin. Mahal kita. So, papakasalan mo ba ako? Oo naman. Papakasalan kita. Nang matapos ang kanilang masinsinang usapan, sila ay naging magkasintahan hanggang sa sila ay kinasal. Kahit na napakatagal na ang pag-aantay at pagbabalik nila sa isa't isa, ay naging maganda naman ang naging dulo at resulta nito sa huli. Sina Dave at Christine ay namuhay ng payapa at masaya.